Bagong kalaban dumating na sa planetang Earth. Bagong karakter ipinakita na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon araw nga ay lumabas na ang bagong chapter ng Dragon Ball Super na Chapter 104. Sinasabi na ang chapter na ito ay Special Dragon Ball One-Shot ng series, kaya ngayon ay ito na muna ang ating pag-uusapan. Pasensya na guys dahil ang tagal na natin na mag-upload sa channel na ito dahil na nga sa wala tayong makontent sa ating channel. Pero once naman na may lumabas na bagong chapter sa Dragon Ball Kakume at Hawkeye ay akin naman agad itong gagawa ng video. Sa ngayon ay mag-Dragon Ball Super na muna tayo. Tulad lang ng dati ay kung bago pa nga lang kayo sa ating channel ay malaya naman kayong i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Nagsimula nga ang chapter na ito sa scene kung saan ay may mga bagong kalaban nga ang papunta sa planetang Earth. Ang mga ito nga ay agad na nanggulo sa planetang Earth. Salita nga dito ang leader ng grupo na ito at sinabi nito na ang planeta nga daw na ito ay masyadong malinis, kaya ngayon nga daw ay kailangan na nilang gawin madumi ang planeta na ito para nga daw maging maayos ang pagtira nila sa planeta na ito. Dito nga ay agad na nagsimula ang mga ito na manggulo sa planetang Earth at sobrang saya pa nga nila sa nagiging reaksyon ng mga tao. Ngunit habang nangyayari ito ay bigla na nga lang tinamaan ang isang kalaban ng isang malakas na pag-atake, tumama nga sa kanya ang isang malaking mop at agad na nga din nagpatulsek sa kalaban. Dahil nga dito ay gulat nga ang mga kalaban at sinabi nga ng mga ito na ano nga daw yun. Sa moment na ito ay dumating na nga ang isang misteryosong karakter at sinabi nito na tama na nga daw yan, maduming putik, salita naman dito ang kalaban at sinabi nito na sino nga daw ito. Sagot nga dito ang misteryosong lalaki at sinabi nito na sino ako. Agad na nga din itong nagpakilala na may kasama pang pagsayaw, sinabi nga nito na siya nga daw ang maglilinis sa mga evil, siya nga daw si Clean God. Pero ang lahat nga ng ito ay isa lamang movie na pinapanood nila Goten at Trunks, ito nga daw ang dahilan kung bakit sila naging si Saiyaman Hero. Dito nga guys ay ipapakita na hindi pa nga gusto ni Trunks si Clean God at kung paano niya ito magugustuhan. Sa movie ay ginamit na nga ni Clean God ang kanyang ultimate aqua wash na rektang tumama sa kalaban. Dahil sa atake na ito ay ang ibang alagad nga ng kalaban ay agad nang sumunod kay Clean God sa paglilinis ng kanilang kalat. Pero ang ibang ang kalaban ay umatake pa rin kay Clean God ng isang stink cannon na rektang tumama kay Clean God. Nag-struggle nga dito si Clean God at sinabi nito napakabaho nga daw nito. Salita naman dito ang leader ng kalaban at sinabi nito na hindi pa nga daw yan ang totoong amoy na meron sila. Habang si Goten nga ay talagang natatakot na nga sa maaring mangyari sa kanilang favorite hero na si Clean God. Nagsabi naman dito ang Clean God movie na magkakaroon nga daw ito ng special movie para sa mga fans nito. Salita nga dito si Goten at sinabi nito na hindi na nga daw siya makapag-intay na mapanood ang movie na ito. Habang si Trunks naman dito ay nagsalita at sinabi nito na gustong gusto mo diba ang bagay na ito. Sagot naman dito si Goten at sinabi nito na oo naman daw, dahil ang cool nga daw nitong si Clean God, habang si Trunks naman dito ay naiinis dahil ayaw nga niya sa movie na ito. Lumipas na nga ang isang araw at sila Trunks at Goten nga ay pumasok na sa kanilang school, nakita nga dito ni Goten si Trunks at sinabi nito na magandang umaga nga daw dito kay Trunks, dagdag pang sabi dito ni Goten na papunta diba ang section nyo sa isang field trip diba? Sa kayo pupunta, sagot naman dito si Trunks sa sinabi nito na sa museum. Dito nga ay nagpaalam na si Trunks kay Goten at sila nga ay umalis na kasama ang kanyang mga kaklase. Fast forward, sila nga ay nakarating na sa museum at nakita nga nila ang iba't ibang statue dito, tulad nga ni Mr. Pogi, ang isang bata na may question mark sa ulo at iba, nandito nga din si Great Saiyaman. Dito nga ay kumain na nga sa labas sila Trunks at ang mga kaklase nito para mag-lunch, pero dito nga ay malapit lang sa kanila ang pinaggaganapan ng shooting ng Clean God movie, kaya agad nga nila itong tinignan, nakita nga nila dito ang magiging next episode ng Clean God at lahat nga ng mga tao dito ay tuwang-tuwa dahil nga favorite nila ang Clean God movie. At habang nagaganap nga ito ay may bigla na nga lang may kumuha ng sombrero ng isang lalaki at agad na nga itong tumakbo sa madaming tao. Dito nga ay dumating na din ang mga kapulisan at sinabi nga ng mga ito na wag nga daw gagalaw ang mga ito, ang tao nga daw na yan ay ninakaw ang ilang statue sa museum. Dahil nga dito ay agad na ngang tumakbo ang mga tao papalayo sa mga kriminal. Agad nga ditong nakita ang mga magnanakaw. Nang sila nga ay na-corner na ng mga pulis ay agad naman lumapit kay Trunks ang isang kriminal para nga siya ay hostage. Pero isang malakas na pag-atake nga ang ginawa dito ni Trunks na rektang tumama sa criminal dahilan kaya nga mabilis lang na nakawala si Trunks.
Sa mga nakita nga ng pulis at aktor ng Clean God ay gulat na gulat nga ang mga ito, at ang mga kriminal nga ay napagpasyahan na tumakbo na lang, sa ginawang pag-atake nga kanina ni Trunks ay nagulat nga dito ang kaklase niya. Pero dito nga ay mabilis na lumapit kay Trunks si Clean God at sinabi nito na huwag nga daw nitong gamitin ang kapangyarihan nito habang expose ang totoong pagkatao nito sa mga tao, at agad na nga din itong umalis. Inatake nga ni Clean God ang isang kriminal dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo, habang ang kasamahan nga ng kriminal ay agad nang binaril si Clean God pero madali nga lang niyang napigilan ang mga bala nito at sinabi na clean filter. Salita nga dito si Clean God at sinabi nito na ang laruan nga daw na yan ay hindi gagana sa kanya, dahil nga dito ay gulat na gulat nga si Trunks sa mga nakita niya, habang si Clean God nga ay isa-isa nang inatake ang mga kalaban niya. Habang nangyayari nga ito ay gulat na gulat nga si Trunks sa mga nakikita niya at sinabi nito na teka lang, totoo pala talagang malakas si Clean God. Ngunit dito ay kumuha na naman ng hostage ang isang kriminal at sinabi nito na ikaw hindi ka isang normal na actor lang, sino ka? Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Salita naman dito si Clean God at sinabi nito na alam mo ba kung bakit tinatakpan ng mga superhero ang kanilang mukha gamit ang maskara? Sagot naman dito si Trunks at sinabi nito na bakit? Dahil ba sobrang cool talaga nila? Sagot nga dito si Clean God at sinabi nito na hindi nga lang daw yon ang dahilan. Dito nga ay mabilis na ngang nailigtas ni Clean God ang hostage at inatake na nga niya ang isang kriminal dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Salita nga dito si Clean God at sinabi nito na ang pagkuha nga daw ng hostage ay isang maduming pamamaraan. Dito nga ay galit na galit nga ang kriminal sa mga ginawa ni Clean God sa kanya. Salita naman dito si Clean God at sinabi nito na oras na nga daw para linisin niya ito at ito nga ay agad nang nag-teleport malapit kay Trunks. Salita nga ito at sinabi nito na ikaw bata, may mga tao bang importante para sa'yo? Sagot nga dito si Trunks at sinabi nito na oo. Salita nga ulit dito si Trunks at sinabi nito na ang superhero ay nagsusuot ng mask para itago ang kanilang pagkatao, dahil dito ay magagawa na nilang maprotektahan ang kanilang minamahal. Dahil nga sa mga sinabi ni Clean God kay Trunks ay nagulat nga si Trunks dito, at sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa ni Clean God sa kanyang kalaban, habang nasa ere nga ang kriminal ay binuksan na nga ni Clean God ang isang fire alarm na nagresulta ng pagbulwak ng tubig. Dito nga ay gagawin na nga ni Clean God ang kanyang pinakamalakas na atake, at habang naghahanda na nga dito si Clean God ay agad naman inabot ni Trunks kay Clean God ang isang map. Ito nga ang ginamit ni Clean God para atakehin ang kalaban nito, rekta nang ang tinamaan ng malakas na pag-atake ang kalaban, tinawag nga ni Clean God ang atake bilang Ultimate Aqua Flash. Matagumpay na ngang nahuli ni Clean God ang kriminal at lahat nga ng tao ay hindi makapaniwala na totoo pala talaga ang lakas ni Clean God. Habang si Trunks nga ay tuluyan na ngang naging tagahanga ni Clean God. At after nga ng school ay pumunta nga si Goten sa bahay ni Trunks at nakita nga niya itong naglalaro ng video game ng Clean God. Gusto nga din maglaro ni Goten kaya inagaw nga agad niya ang controller ni Trunks. Dito na nga nila napagplanuhan na maging isang superhero na magliligtas sa mundo. Si Trunks dito ay sinabi na pinag-iisipan na nga daw niya ang bagay na yan. Dito nga ay nagsimula na agad ang dalawa na mag-design at mag-isip ng magiging concept ng kanilang outfit. Ito nga guys yung Saiyaman X1 at Saiyaman X2. At dahil nga sa pinagsama-samang idea nila ay mabilis nga nilang natapos ang kanilang outfit, at sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa bahay ni Mr. Pogi at nandito nga din si Clean God. Ang tao pala sa likod ni Clean God ay walang iba kung hindi si Gohan. Salita nga dito si Trunks at sinabi nito na Mr. Pogi ay ako nang gawin ito. Sagot naman dito si Mr. Pogi at sinabi nito na pasensya nga daw, gusto lang daw naman nilang pasayahin ang mga student doon. Nalaman na nga din nila na nagkaroon nga daw doon ng isang insidente. At dito nga ay inikwento na lahat ni Gohan ang lahat ng mga nangyari, at sa last part naman ay ipinakita ang mga criminal na nanggugulo, pero dito nga ay agad nang dumating ang bagong superhero na Saiyaman X1 at Saiyaman X2. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys, thank you.